pagod sa kakalinis ng mga basurang galing sa taong walang responsable. Yan, lamig. Ano yun? Te! Lamig! May makate! Ano naman? Taga-ganyan eh. Sino? Sino taga-ganyan? Doon sa ano... Grabe ng mga tao yun. Uy, lahat na pinaglalaroan kahit hindi naman nararapat. Ba't yun naman nagagawang sirain ang kagandahan ng mga nasa paligid? Ako muna. Visit kayo. Try nyo na. Loko-loko talaga eh. No? Nasadya ba kaya talaga nilang hindi pangalaga ng kalikasan? Tinapon lang. Kamusta naman ang paglalakbay niyo ngayon? Napanghina ang mga kilos at gawain ng tao ngayon. Totoo ka dyan, parang wala silang pakialam sa kanilang paligid, no? Na para bang walang naiitutulong ang kalikasan sa kanila? Alam niyo, kanilang mga kilos at gawain, no? Nararapat na magpalitan. Tama. Kinakailangan natin sila turuan ng leksyon. Ngunit papaano, hindi ba medyo mahirap ito sapagkat tayo ay mga kaluluwa lamang? Diyan ka nagkakamali. Dahil kahit anong mang uri tayo, ay may karapat dapat tayong itama lahat ng pagkakamali. Ngunit bago ang lahat, ako ay napapaisip kung meron bang naapektuhan sa kanilang mga gawain. Ako rin, para sa akin parang hindi naman yun kaape-apektado sa kalikasan. Di pa ba sapat ang kanilang mga pinakita para lamang inyong malaman na ito ay may masamang epekto? Tama, sila rin ay naninira sa puntong kanila rin kakasira. Ang mga pagtatapon ng mga basura kung saan-saan, ang pagkasira sa mga halaman at taniman, ang pag-iwan ng kalat ay isang negatibong gawain ng tao. Sa mga taniman, maaaring masira ang pinakaugat ng halaman at hindi na magpatubo ng magandang ani. Ang pagtatapon ng basura kung saan-saan ay maaaring kalabasan ng pagkakaroon ng plug sa kanal. Kung saan, nagsisimula ang mga pagbaha dahil sa mga naiipong basura. At dahil sa mga baha, maraming nasisilang bahay, gamit at nakapagpalaganap ng sakit. Correct. Ang pag-iiwan naman ng mga kalat ng pinagkainan sa isang lugar ay maaaring magdulot ng pagpapalaganap ng mga langaw at iba't ibang insekto na maaaring kalabasan ng mabaho at makalat na lugar. Dagdag pa, hindi ba nila alam na hindi lang ito nakakaapekto sa kalikasan kundi pati na rin sa ating sarili? Sa ating sarili? Paano? Isipin mo to, basura rito, basura doon. Hindi na makakalanghap ng sariwang hangin ng mga matatanda at may karamdaman sa katawan. Oo nga, pati nga ako napapaabo na lang o napapaaching minsan dahil sa mababahong amoy. Grabe! Pero totoo yan. Dahil sa kalat at sira ng kalikasan, tayo rin ang nahihirapan. Uy, te, at hindi lang yan. Kapag nasira ang mga likas na yaman, mawawala ng kabuhayan ng mga lokal. Walang turista, equals, walang kita. Tama, kasi ang mga tanawin, halaman, daanan at lugar ay isang atraksyon sa turismong industriya. Atraksyon sila upang makahakot ng atensyon. Kaya, kung pangit ang kanila makikita at experience sa isang destinasyon, talagang magdudulot ito ng low percentage of customer satisfaction. Over naman sa satisfaction. Pero no joke, talagang malaki ang magiging epekto nito sa ating bansa at sa mga individual kung patuloy tayo magiging responsable sa kalikasan. Kaya kung patuloy ang irresponsableng turismo,
unti-unti na rin natin mawawala ang kagandahan at pagkakakilanlan ng ating bayan. So, paano na yan? Anong pwedeng gawin natin? Paano pa maging responsableng turista na hindi lang para sa ating kalikasan, kundi pati na rin sa sarili? Yan ang magiging mission natin. Meron akong bagong coffee shop ngayon na bukas sa inyo. Saan? So ano, de kalidad. Alam ko lang kasi paman sa FB. Sikat nga yun. Kaya nga, pero parang meron mga bad reviews din sila mo. Parang ganda ngayon lang. Ganda dito kayo Gigi, baka mo yan. Dapat kita tong cup ko, ha? Okay, 1, 2, 3, smile. Isa pa. Isa pa. Tignan mo, be. Ano ba yan ang labo, be? Tinawan. Ayusin mo, yung kita yung ano, ito. Yung pinaka ano. Isa pa. Okay, 0.5 yan, ha? Okay. 1, 2, 3. Isa pa. Tignan mo. Tapon mo na nga yung phone mo. Hindi ka na yun. Mamaya na nga. Mabasa lang dito ngayon. Saan natin matatapon? Diyan na lang. Kahit saan na lang, di naman isa tayo pila. Hindi naman tayo taga rito. Yaw mo na. Yaw mo na. Tapon mo na lang yan dyan. Hindi naman nila tayo palala dito. Mga walang kuya. Hindi na tama to. Sobrang sila. Dapat tinuturuan to ng leksyon. Pero alam ko, kilala mo talaga yun, be. Hindi ako pangkaya. Alam talaga kaibigan mo yun. Sino yung Ano? Matangkad na Maganda Moreno. Pwede mo, nantayin na lang natin yung Ba't lumalapit sa atin? lumalamig. Ano ba yan? Ba't lumalamig na sobra? Wala! Nasa na natin yung tali yan? Ay! Sobra! Ano naman mo? Asan tayo? Hoy, babae! Sino ka? May pa-aesthetic pa kayo. Pero wala naman kayo mga modo sa kalikasan. Tama! Hindi nyo ba alam, isang simpleng plastic cup ay pwedeng umabot ng 20 years bago mabulok? You are tourist, right? So you should know the rules when traveling. Over naman, paper cup lang yun. Oo nga, isang piraso lang yun ah. Kahit isa yan, may epekto pa rin sa kalikasan. Responsible tourism, it means you're caring for the place you visit. Kung hindi nyo rin naman kaya linisin, edi sana huwag yung dumihan. Simple as that! Respect local culture and environment. Hindi porket turista kayo, may gana na kayo mambastos ng lugar. Excuse me, ang tunay na turista ay marunong gumalang, hindi lang mag-picture. Tama. Kaya ngayon, tuturuan namin kayo ng leksyon. Hala! Nakakatakot! Welcome to Ghost Cast episode 13. Kung saan tuturuan natin ng leksyon ang dalawang walang modo sa kalikasan. Titulo, Sustainably Yours. Hindi lang sa buhay, kundi sa kababayan. Sa segment na to, tuturuan namin kayo at kayong dalawa kung paano maging responsable sa paglalakbay. Rule number 1. Leave no trace. Lahat ng dinala nyo, iuwi nyo. Hindi souvenir ang basura. Rule number 2. Respect the place. Magpakita kayo ng respeto kahit saan lang kayo mapadpad. Hindi lahat ng lugar ay pang my day. Rule number 3. Support local. Huwag kayo puro picture lang, bumili rin sa mga lokal at gamitin ito sa tama. Yun ang tunay na tulong. Rule number 4. Be mindful. Bago magtapon, isipin ko lahat ng turista ay katulad nyo. Ano kaya yung tsura ng lugar na ito? Sorry po, hindi namin naisip yun. Kasi akala namin normal lang. Oo nga po, next time magiging maingat
Remember guys, tourism is not just about visiting. It's about valuing food. Sige na, babalik na namin kayo doon. Sige, tara na, dali. O, Rapid. Tayo. Wala pala na yung tigil, no? Kala ko madali lang. Sakit-sakit pala na ito sa katawan. Ay, yung mga pala maglinis ng mga basuran galing sa mga irresponsibleng tao. Kaya nga, kung sakali man na makita pa tayo turistang katulad natin noon, turuan natin sila ng leksyon na gawin dapat ang mga tama at maging responsable. Diba? Ay, sa wakas at naging tagumpay din ang ating misyon. Oo nga eh, salamat sa Diyos kasi binigyan tayo ng kapangyarihan upang maturuan ang mga tao. Salamat din sa atin kasi doon dito lahat ng pagsisikap. Tama lang talaga ang ating ginawa. Kasi yun lang para sa kalikasan. Hindi lang sa kalikasan, kundi na rin sa pagiging makatao. Correct ka dyan. Ang pagiging responsable ay para sa pangkalahatan. Alam niyo lahat kayo tama. Dahil ang ating sama-samang pagkilos ay nagpapakita na may pag-asa pa sa mundo at hindi pa huli upang tayo magbago at maging mas mabuting tagapangalaga ng kalikasan. At dahil naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay mayroong papel na ginagampanan dito. Kaya huwag tayo magsamang ipaalala sa lahat ang kahalagahan ng responsableng paggamit ng ating likas na yaman. Atin din ipinakita sa pamamagitan ng ating gawa na ang pagmamalasakit sa kalikasan ay pagmamahal din sa ating kapwa at sa susunod na henerasyon. Magsilbi nawa tayong inspirasyon sa iba upang sila rin ay kumilos at maging bahagi ng positibong pagbabago. Sa bawat maliit na hakbang, sama-sama tayong magtungo sa isang mas lintian at mas makataong kinabukasan. At dahil dyan, maaari na tayo mamaya pa na mabuti at masaya. Tara! Tara! Meanwhile, Turuan sila ng show. Walang turista equals walang kita. Uy, Naman sa... Hindi naman. Like, benefit. ay,